Araw-araw, milyon-milyon ang nagko-communion. Sa Pilipinas lang, sa bawat linggo, milyon-milyon. Pero alam niyo ba ang sinasabi sa 1 Corinthians 11:27-29? Whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord unworthily will be guilty of profaning the body and blood of the Lord. Yes, pwede ito maging delikado sa kaluluwa mo. At hindi lang yon, pwede kang magkasala ng mabigat. Pero ang mas nakakagulat, milyon-milyon ang gumagawa nito nang hindi nila alam. Pero teka, kasali ka ba sa kanila? Okay, bago ang lahat, intindihin natin ang nasa saad sa verse. Una, ano bang ibig sabihin ng unworthy? O sa Tagalog, hindi karapat-dapat. You're unworthy! Kailangan mo bang maging perfect bago ka mag-communion? Hindi ako perfect. Hindi naman. Ayon sa CCC o Catechism of the Catholic Church, 1457, anyone who is aware of having committed a mortal sin must not receive Holy Communion. Ibig sabihin, huwag sumubo kung ikaw ay nasa state of mortal sin. Bakit? Dahil ang tinatanggap mo ay hindi simbolo, kundi mismong katawan at dugo ni Kristo. At kapag tumanggap ka ng hindi handa, parang dinala mo ang lahat ng dumi mo diretso sa harap ng kabanalan ng Diyos. Pero teka. Hold up! May problema dito. Bakit tanungin mo? Jay, kung bawal pala sa may kasalanan, bakit sa Matthew 26:27-28, habang binibigay ni Kristo ang kalis sa kanyang mga apostol at sa misa, sinasabi ng pari, drink of it, all of you, for this is my blood of the new and everlasting covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sin. Ibig sabihin, ang Eucharist na may katawan at dugo ni Kristo ay para sa aking kasalanan. Bakit hindi ako pwedeng tumanggap nito kung makasalanan ako? Ito ang hindi alam ng marami. Hindi lahat ng kasalanan ay pare-pareho. Basahin natin ang sinabi ni San Juan sa 1 John 5:16-7. Basa, there is sin that leads to death, and there is sin that does not lead to death. At dito, sa wisdom ng ating inang simbahan ay tinuro sa atin na may pagkakaiba ang kasalanang nakamamatay o mortal sin, kaya nga mortal, at kasalanang hindi nakamamatay o venial sin. Ang mortal sin ay pumapatay sa ating kaluluwa. Spiritual death. Sinisira nito ang ating relasyon sa Diyos. Ang venial sin, hindi man nito pinapatay ang ating kaluluwa, hindi nito pinuputol ang ating relasyon sa Diyos. Ngunit, pinapahina nito ang ugnayan natin kay God, lalo na kung paulit-ulit nating ginagawa. Pero ito ang good news. Ang Eucharist, pangungumunyon, kaya nitong linisin ang ating venial sins. Think of it as food for the soul o vitamins. Ito ang kasalanan na tinutukoy ni Jesus sa Matthew 26. Ang communion, nililinis ang venial sins. Pero, hindi nito binubura ang mortal sin. Kaya kung may mortal sin ka, hindi ka dapat dumiretso sa communion line. Pero pwede ka namang matendang misa. Wala namang magbabawal sa'yo. Huwag ka lang mangungumunyon. Pero teka. Paano mo naman malalaman kung ang kasalanan mo ay venial lang o mortal sin na? Dito na naman ay may gabay si CCC sa talata 1857. Ayon kay Catechism of the Catholic Church, ay may 3 kondisyon para maging mortal ang iyong kasalanan. Number 1, grave matter. Malubha ba ang iyong kasalanan? Number 2, full knowledge. Alam mo bang mali? At number 3, deliberate consent. Alam mo nang mali, pinili mo pa rin bang gawin? Kung oo ang sagot mo, sa 3 conditions na ito, hala ka, guilty ka of mortal sin. Pero kung kulang ng isa sa 3 conditions na ito, venial sin ang iyong kasalanan. Gusto mo ba akong magpaliwanag pa para mas malinaw? Okay. Halimbawa, meron kang full knowledge na ang gagawin mo ay makaka-offend ng ibang tao at deliberate mo pa rin ginawa ito. Pero ang act na ginawa mo ay umutot ka lang in public. It was me! Relax. Hindi pa yan grave matter. Dahil last time I checked, hindi naman ata malubhang kasalanan ang umutot in public. Therefore, hindi ito mortal sin. Halimbawa naman ay hindi ka nagsimba ng January 1. Grave matter ito dahil holiday of obligation ang magsimba dito. Kaso hindi mo pa alam nung time na yon kaya wala kang full knowledge.
hindi pa rin ito mortal sin. And by the way, since narinig mo na sa channel na ito na grave matter ang hindi pagsimba ng January 1, kung hindi ka pa rin magsisimba sa araw na yon in the future, hindi mo na pwedeng i-deny na hindi mo alam. Kaya, kung makukomit mo ito, mortal sin na yan kung gagawin mo pa rin iyon. Ang venial sin ay isang lesser offense. It wounds our relationship with God but doesn't destroy it. Ang halimbawa nito ay yung ichismis mo ang iyong kapwa pero wala ka namang malicious intent or yung pagiging lazy sa pagdadasal. Kung venial sin ang iyong kasalanan, pwede kang mag-receive ng Eucharist. In fact, tuwing dinadasal natin ang I confess to Almighty God and to you my brothers and sisters, venial sins ang hinihingan natin ng tawad dito. Pero teka, na naman, ibig ba sabihin kapag may mortal sin na ako, hindi na ako makapag-communion ever? Tapos na ba ako? Ang saklap naman nito, Lord! Hindi. Dahil mahabagin si Lord. Ang simbahang itinatag ni Kristo, may ibinigay siya sa atin. Ang sacrament of reconciliation, ang pangungumpisal. Kaya may paraan tayo para bumalik. May paraan para malinis. At may paraan para maging handa muli. Handang tumanggap ng kanyang katawan at dugo. Pero teka, hindi pa tayo tapos. Alam mo ba na bago ka pumunta sa kumpisal, may dalawang uri ng pagsisisi? Sige nga, ilagay nyo sa comments kung alam nyo. At bibigyan ko kayo ng time mag-isip. Habang iniisip nyo, baka naman mamaya hindi pa kayo subscribe sa channel na to. Now is your chance. Pakipindot ng subscribe button. Alright, time's up. Alam nyo na ba ang sagot kung ano ang dalawang uri ng pagsisisi? Ang una ay ang tinatawag na perfect contrition. Ito yung dahil mahal na mahal mo ang Diyos, kaya ka nagsisisi sa kasalanan mo. Ang pangalawa naman, kung may perfect, syempre, meron ding imperfect contrition. Ito yung nagsisisi ka lang, hindi dahil mahal na mahal mo ang Diyos, kundi dahil takot ka lang mapunta sa impyerno. Ito yung parang nagsorry ka sa tatay mo dahil ayaw mo lang mapalo. Pero hindi ka naman talaga sorry sa ginawa mo. Parang sorry, not sorry. Sorry. Pero huwag kang mag-alala. Kahit na imperfect ang iyong pagsisisi, ay grasya pa rin ito ng Espiritu Santo. Magandang simula na iyan. Lalo na kung dadalhin ka nito sa pagkukumpisal sa isang pari. Kaya, bago ka mag-communion, huwag mong gawin ito. Huwag kang tumanggap ng hindi ka handa. Huwag mong dalhin ang mortal sin mo diretso sa Eucharist. Dahil hindi ito simpleng pagkakamali. Ito ay paglapit sa Diyos nang hindi handa ang kaluluwa mo. At kamusta? Nangumpisal ka na ba? Gaano ka ka-frequent mangumpisal? Ano ang pumipigil sa iyo? Write it down sa comments below. At kung gusto mo manood ng isa pang video, click here to see more.